Hi! Maganda ako, promise. At super ganda ko today. Dahil alam nyo, super gwapo ang guest ko. Hindi lang super gwapo, napakabait po niyang tao. At hindi lang yon, isa po siyang total performer. Yan ang tawag ko sa kanya. Lahat ng napakana sa kanya na po. Ako'y fan din niya. Walang iba kundi ang aking love na si Mr. Gary Valenciano! Yay! I have to say hello. Hello, Gary. Hi, everyone. Ayan. Kamusta na kayo? Good to be here. Nininervyos nga ako. Ako rin eh. Diyos ko, sabi ko, ano kaya tatanong ko kay Gary? Ako, sabi ko, sana hindi ako magkamali. Hindi, marami tayong pwedeng Oo, may pagkwentuhan. pag-usapan, Oo, di ba? pag-usapan. Kasi po hindi na itatanong, lalo na po sa mga kabataan ngayon. Nagkaroon po kami ng movie ni Gary. Yeah. Dalawa. Ang una po, Horsey, Tigidig-Tigidig sa Regal Films. That's yan. right. At yung sumunod, yung Maria Went to Town. Kung saan ka-princess, kunyari ako, na pasosi na, where's the bloody Lou? Yung mga ganyan. Siya ho ang partner ko doon. Tapos pati si Martin Rivera. Tapos si Martin din, kasama ko doon. Ang papel ko naman, pagkasama ko si Martin, yung aanga-angang, ano? Yung laging gano'n, ano? Tapos yung isa si William Martinez naman. Yeah. Tomboy naman ako. Kasi yung Maria Went to Town po, 3 personality po ako doon. Triplets, ganyan. Kamusta ka na, Gary? I'm good. Oh so excited. God. I mean, nasa 40 years na ako sa industriya. At sa awa ng Diyos, at least nakakapag-perform pa ako. So, sabi ko sa'yo, hindi ka pwedeng hindi magpe-perform. Kasi parang live wire po si Gary pag nasa entablado. Nakanganga po ako. Pag nanonood ako, nakaganyan talaga ako pag siya ang pinapanood ko. At saka salamat dahil I know that you always get to, basta may pagkakataon, you do come to see my major concerts. Yes. So, ito. And this one coming? This one coming on December 20 and 22, nasa Araneta Coliseum naman. Kung saan tayo nagmula. Kung saan hindi ba? Nagumpisa. Kung saan nagumpisa ang lahat para sa akin. Correct. Just here. Napakagaling mo, Gary. Sobra. Eh, I'm just following. Naalala ko talaga nung magkasama pa tayo nung sa shooting. At saka maganda nun kasi yung Horsey Tigidig-Tigidig. Alala ko pa nun first time ako kinuha ni Mother Lily. You know? Ang balak niyang gawin ay maibalik yung tao sa sinehan. Kasi kakatapos lang ng revolution yan ng People Power 1. No? So, birthday ko yan, Gary, alam mo ba? Birthday mo ba yun? February 25, nung nangyari yun. Walang dumating na bisita sa bahay. Kasi hindi makadaan sa EDSA. Correct. February, February. So, I think that same year, or maybe, a few months after, Mother Lily said, would you want to do a movie? You know? Yeah, but with who? Well, with Tito Vic and Joey, okay, and Maricel Soriano. Sabi ko, wow, okay, sige. Naku. Why not? Comedy. Naku, sige. Hiyang-hiya ako mag-comedy. Hindi, ang ganda nga ng ginawa natin Actually, masaya. Diba, kasi masaya? Bumalik din yung tao sa mga pelikula Which for me saka parang hindi nahirapan sa pagbabalik. Di ba? Yes. Hindi kagaya ngayon na medyo hirap tayo sa industriya natin Yeah. Pero okay lang dahil sabi nga nila, ang buhay ay parang gulong. Ako, kung may baba, may siguradong taas. Tama. Tapos dahil binanggit mo gulong, sa akin to, parang gulong ng bisikleta. Di ba may mga rayos yan Kailangan yung nasa tamang higpit yan You know, in my life, yung rayos ko is, well, typical medication, exercise, diet, and prayer. Yes. Pag nakahigpit ang lahat ng rayos na yan, kahit anumang mangyari, kahit medyo malubak ang daan, kaya yan. Pero di ba sinabi ko sa'yo na opera ka, I'm so worried, di ba? Yeah. Gary, you cannot leave us. I will not allow. I will not allow. No, I really don't think that my time is now. Yung time to go, I don't think it's now. In fact, I think I will be here for a much longer time. Kaso, naniniwala ako na sa edad kong ito, I'm 60 already. I was born August 6, 1964, so tamang-tama, 60 talaga ako. Isa lang taon ang tanda niya sa akin. I am turning 60 next year, diba? And how beautiful this lady is. Look at her. I mean, come on! Me? You know? Me? Uy, galing kay Gary yan, Hindi ako nagsabi. Dito yan. Yung nakita ko siya kanina, sabi ko, wow, this girl is beautiful.
But she's always been, you've always been a beautiful Beautiful lady. ang mother mo, ha? Di, kasi nga, di ba, puro, at least yung mga tao, naaalala nila kay Maricel Soriano, isang magaling na artista, pero magaling din sa comedy. And minsan, hindi nagmamatch yung ganda ng isang tao sa mukha, tapos comedy. Kasi comedy, puro ganon-ganon. But this lady has always been beautiful, at least for me. Narinig ko yan. Kaka-perform mo lang dito sa Araneta, hindi ba? Yeah. Kasama ang Bini. Successful na successful, my di ba? God. For all generations ka talaga, Gary. Yung sa Bini, napangiti ako tuloy. Ang hindi ko malilimutan na kwento tungkol sa Bini ay yung nangyari sa akin habang sila nagre-rehearse. Nagre-rehearse sila sa isang warehouse sa Pasay. So habang pinapanood ko, siyempre aliw na aliw ako kasi talagang tuloy-tuloy lang sila. Siguro mga first 5-6 songs nila, puro mabibilis. So sabi ko, wow, grabe energy nito. So katabi ko si Angeli nun. Tapos ni-rehearse nila yung isang number nila with Regine, kung saan ang mini-message nila yung kung ano yung advocacy nila, which is the deaf. So habang kumakanta si Regine, wala siya doon sa rehearsal. Pero doon sa show, habang kumakanta si Regine, yung Bini nagsa-sign language. Tsaka hindi pa cute, ha? Yung talagang sign language, yung galing dito ba? Ang ganda kasi ng mensahe. Napaiyak ako sa rehearsal nila. Tapos si Angeli sabi niya, syempre walang nakahalata, no? Kasi nanonood sila sa Bini. Pero nandun ako, umiiyak ako. Tapos kinwento ko to sa mga Bini. Sabi ni Angeli, why are you crying? Sabi ko, kasi Angeli, naaalala ko nung ganun yung edad ko. Nung kaya kong humataw ng todo-todo. Tuloy-tuloy. Hindi kahit hanggang ngayon, Gary, ganun ka pa din. Hanggang certain level na lang yun. Kaya kong subukan, pero dun sa standard na sinet ko para sa sarili ko noon, pag umapak ako sa stage, kailangan humigit pa sa kung anong binayad nila at kung anong ginastos nila, whether in gasoline or whatever, para mapanood yung concert ko. Gusto ko pag uwi nila, parang feeling nila, parang sobra-sobra pa ang binigay ni Gary Valenciano. And that's just my standard talaga. Okay. So, nung nakita ko yung Bini, sabi ko, and bihira tong mangyari sa akin na ma-miss ko yung mga, kaya yan, ganun. Pero yung araw na yun, na-miss ko talaga. So, nahinawakan ko yung kamay ni Angeli. Sabi ko, Angeli, I miss this. Then sabi niya, I know you would. I said, no, I don't always miss it, but today, I do. Dahil sa rehearsal ng Bini. Hataw na. Talagang, yung nakita ko sila, hataw sila sa first song, second song, third song, medyo mabagal, fourth, fifth, sixth, puro mabibilis na kanta. Tapos pag bumaba sila ng entablado, hindi sila ganito. Walang ganun. Ganito. Yung natural na, natural. Anong next? Tapos may nagma-makeup sa kanila, tapos iinom sila, tapos titingin sa akin, tapos balik. Nami-miss ko yung ganun na araw, yung diba? ganun ako. Alam nyo, si Gary, magkasama na kami noon yan. Hindi pa kami magkakilala, pero nagpo-promote tayo sa student canteen, di ba? Yes! Di ba? Pero ang masasabi ko, dati na ho siyang gwapo. Pero ngayon nagkaedad si Gary, mas gwapo siya. Naniwala kayo sa akin dahil sa sinasabi ko, totoo. Mas naging gwapo at simpatiko. May sinasabi silang, you age gracefully, yung ganon. Pero ikaw ang bongga-bongga kasi sa edad mo na to, wow, ang katawan, ang paggalaw, ang pagsasalita, ang performance mo, walang kupas. Can I just say something about that? First is, thank you. Okay? Nako-conscious na ako tumingin sa'yo. But I think also it has to do with the fact na marami na rin akong pinagdaanan sa buhay, no? Especially with my health. Kasi may mga nagsasabi, ano yung sikreto mo? So, syempre, ang dali-daling sabihin si Lord. Diba? Yes. General yan. Siya yung nagpo-provide ng lahat ng mga dahilan kung bakit hanggang ngayon, kaya ko pa. Pero I think even the diabetes, kasama na rin yan sa plano ni Lord. Kasi dahil sa diabetes, every day I have to watch my diet. Every day, kailangan meron akong ginagawang exercise. Pagkatapos nga ng araw na to, dapat pauwi. Kaso wala akong driver. Pero pag may driver ako, magbabike ako, pauwi. My God. Basta lang may konting exercise because it's needed. At sa palagay ko, kung wala akong diabetes, nandito ako ngayon, pero ganito na ako. Kasi malamang kakain ako ng mga kung ano-ano. Pero ang gwapo mo. May hindi. Ang gwapo niya talaga, di ba? Tigtigan niyo ho si Gary, ang gwapo-gwapo niya. Oh, thank you. Sobra talaga. Thank you. Mag-throwback nga tayo ng slide, ha? Oh, game. Ano bang mas nauna?
yung naging singer ka or actor. Pero alam ko singer. Singer talaga. Diba? Okay. Total lang pinag-uusapan natin dito kung paano ako nag-umpisa. Oo. And I think it's part of my history na Araneta Coliseum. Oo. So, in April 26 and April 27 and May 10 of this year, nagkaroon ako ng concert sa MOA. That was the Pure Energy one last time. Desidido na ako. Tapos na. Kaso, alam naman natin, pagdating sa mga malalaking concert, may mga ano yan, baka may repeat dyan, baka may repeat. Okay, narinig ko yon, okay, pero still, itinabi ko yon. Kaso, may dalawang bagay na talagang tumatak sa puso ko. Unang-una, yung mga requests na natanggap ko sa Instagram. I really respond. Ay, gusto ko lang mag-apologize sa lahat ng mga blooms, yung fans ng Beanie, kasi lumampas ng mga 200 yata yung mga messages. Tinatag ako eh. Sir Gary, ang ganda ng performance mo. And I respond. Kaso hindi pa ako nakaka-respond sa lahat. Pero ginagawa ko halos araw-araw, parang ina-update ko yung response ko. I'm just like that, no? So dun, the first sign came from the requests of people. Baka Kaya sana may repeat. hindi makatanggap na maglalast ka, isa ako dun eh. Hindi, tapos yung pinaka tumatak talaga sa puso ko ay yung request na nanggaling sa Araneta Coliseum. Na sabi nila, Sir, total, inumpisahan mo naman yung career mo dito sa Araneta Coliseum. Sana ikumpletuhin mo na yung journey mo dito na rin. Tama. When I heard that, parang feeling ko, sige, habang kaya ko pa, kahit repeat lang. Siyempre, maraming nagsasabi, tamo, sabi ko sa'yo, hindi last ni Gary Valenciano yan. But this one, this Gary Valenciano one more time, pagdating sa mga malalaking concert na, o malalaking venue tulad ng Araneta Coliseum, this will be the finale talaga. Hindi sa nagre-retire ako, Maria. Alam ko yun. Kung back-to-back, why not? Ako at saka si Sarah G, Bamboo, Beanie, kung back-to-back, kaya pa naman. Pero yung tipong 3 oras na solo, tapos paminsan-minsan lang ako mag-exit, tapos balik, mahirap na. Yung my mind says go, but my body is saying no. No, but when I Slow look at down. you, parang hindi ka napapagod, Gary. Parang magaling ako magtago, ng ganun. Pero minsan, I admit, minsan talagang pag nandun ako sa entablado, parang, kaya pa, sige, tuloy-tuloy diba? lang. Ang saya. Now, this is what happened in April 13, 1984, Friday the 13th, Gary Valenciano, with his first major concert called A-Live at the Araneta Coliseum. 1 month bago nangyari yung concert na yun, lumabas yung balita na si Gary Valenciano, na hindi pa kasal, yung girlfriend niya nabuntis. Yung girlfriend ko nun, si Angeli. Diba? So medyo naging skandalo yun, naging controversial. No? 2 weeks before the concert, nagkaroon ako ng press conference. At kung sino nandun, syempre yung pinaka-leader nila, the late Ricky Lo. So tinanong ako ni Ricky Lo, so Gary, is it true? Diba? Diba ganun pa si Ricky Lo? We want to know, is Angeli really pregnant? Hold that point. Bago nangyari yung press conference, nagkaroon kami ng meeting ng management ko. Wala si Angeli, nasa bahay siya kasi sobrang stressed na siya eh. Ang dami-daming yung mga tabloid tungkol sa kanya. At kung ano pa yung mga sinasabi, hindi naman totoo. Nag-uusap yung management team ko, iba-ibang plano. Gary has family in the US. Maybe Angeli can go to the US and have the baby there. Para naman hindi makita ng tao, ganyan-ganyan. Yung isa naman, baka naman pwedeng pumunta si Angeli sa Australia kasi may mga pinsan siya doon para wala lang stress. Ganun. Kaso yung kapatid ko, si Diane, habang nagmi-meeting sila, nandun ako sa isang sulok na nakikinig lang kasi I was only 19 years old. Ang bata. So, syempre, naririnig ko lahat ng mga plano nila. Tapos sabi ng ate ko, tanungin natin si Gary, ano kaya sa palagay niya ang dapat natin gawin? And at that time, I said, sabihin na lang natin sa media kung ano talaga. Tapos gamitin natin yung concert na yon, okay, as a gauge. Kung may tao, di okay. Kung walang tao, yun na yun. Pero ang laking sugal nun. Malaking sugal. Malaking Maria, sugal it was yun. big. So, syempre, ako parang hindi ko maraming nangyari sa akin noon with my health dahil sa stress. So, finally, the concert came. At that time, wala pa akong hindi malalim yung relationship ko with God. Actually, medyo nagtampo ako sa Kanya dahil sa
dinami-dami ng mga pangyayari. Nag-split ang parents ko, tapos binenta namin yung bahay namin sa Green Hills, tapos nagkaroon ako ng diabetes, pumunta ako sa States. Ang dami-daming nangyari na parang, akala ko ba sapat na yung mga ginagawa ko, sakristan ako nung maliit ako, tapos ito pang nangyayari sa akin. Oo. So, andun kami, bago mag-concert, pumasok yung isang ate ko, si Gina, umiiyak. Ate ko, Gina, why are you crying? Tapos tumingin siya sa akin, we're sold out. Oh my God. That's my reaction. I said, what? We're what? Sold out now. Tandaan mo, di ba ngayon, pag may concert ng kahit sino, pag sold out, oras na mag-blackout na yung ilaw, ganon. Oo, ganon. Doon nakita ko mag-blackout. Wala akong narinig. Dumaan pa ako sa tao. So nakikita yung tao, si Gary Valenciano, pero hindi yung, wah! So sa palagay ko, marami ang nakapanood sa akin noon na medyo na-intriga sa akin. Sino ba tong Gary Valenciano na napaka-controversial? Halika, panoorin nga natin. Oo, So I remember, Maria, I sila. went up like that and I went up to that door. Wala pa ako narinig. Pero nag-umpisa na yung banda. Yun, doon ako. Oh my God, ito na! Tapos opening number, yung title pa ng kanta namin was Brand New Day. Oh, di ba? I told the truth. Kinikilabutan ako. No, really. Kasama yan sa isang libro na binubuo namin na kung saan there will be about 50 to 60 stories. Outstanding stories that molded me and that made me the person who I am today. And that's one story that I want to share with people. And that was the deciding factor. After Gary V. A-Live, Friday, April 13 of 1984, I decided I'm staying. I'm going to have the baby and I'm going to show it to the world. And that's exactly what I did. Iba talaga ang Diyos. Yeah, talaga medyo siya, Gary. iba talaga yung mga plano Iba. niya sa mga plano natin. Dumaan ka na rin ba sa mga audition, Gary? Pumipila ka ba buong araw para lang dahil kailangan mo mag-audition? May ganun ka bang na-experience? Wala akong maalala na audition talaga. Pero naranasan ko na yung rejection. Talaga? One time. Hindi ko nababanggitin yung mga pangalan. Oo, wag mo Pero one gusto ko time, malaman yung may feeling tumawag mo. sa akin. Sabi niya, Gars, pwede ka bang ikaw na bahala mag-produce ng theme song ng pelikula namin? Sabi ko, why ako? Oh, Gars, kasi yung mga theme songs mo talagang pagdamdamin ng dating. So, binigay sa akin yung kanta, inareglo ko at lahat. Pinarinig ko pa kay Louie Ocampo kasi siya yung original na songwriter noon. Louie, sabi niya, wow, okay to, ibang take. Okay, binigay ko ngayon. Pagkatapos ng lahat ng trabaho, tumawag yung artista sa akin, Gars, na-reject eh. Sabi ko, bakit? Tumatak talaga sa akin yun, Maria. Kasi isa yun sa pinakagusto kong trabaho ko. Pati sa recording, nagdagdag pa ako ng lyrics para lang bumagay dun sa story. Pero wala na-reject. So that's what I experienced. But yung audition, isang beses, hindi pa ako singer nun, pero this was the very beginning in 1982. Wala Alam pa mo ako yung sa mga industriya. taon, ang galing mo. Hindi, kasi iilan lang naman yan eh. Yung mga pangyayaring ganun sa buhay ko. So, maaalala ko talaga. Audition. May pumasok sa classroom. Guys, after class, there's an audition for the Kundirana, Lasal Green Hills. Kundirana stands for Kundiman at Harana. Kundirana. Medyo nag-evolve na yung grupong yon, naging mas pop. Actually, ngayon, co-ed na yung grupong yon. So, bumaba ako dun sa music room namin sa Lasal. So, yung kinanta ko nun, wala pang -1 eh. Kasi narinig ko yung kanta sa radyo, pero gustong-gusto ko yung kanta. Kaso alam ko walang pang -1 na ganun. So, I stood there. Okay, what will you sing for us? It's a brand new song. I'm not sure if anyone has heard it before, but can I sing? Okay, go. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Yung mga nanonood sa akin. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers. Wondering if we ought to stay
or head on out the door. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Naiyak ako. Pagkatapos nun, okay, yun lang ang narinig ko. Okay. So, nandun ako. Tapos na yung auditions yata, umuwi na ako nun eh. The next day, sabi nila, okay, those who auditioned, go back to the music room so you'll know the result. Oo. Letter V, Valenciano. So, medyo nasa dulo, no? So, lahat ng mga binanggit, andun. Basta iba-ibang pangalan. Wala akong narinig. Pumunta na ako sa restroom para hindi na ako mapahiya na baka hindi banggitin yung pangalan ko. Tapos narinig ko habang nandun ako sa banyo. Valenciano. Okay. Pasok tayo. Then, lumabas ako uli. Okay, game. Sa tenor 1 ako nailagay. And the rest is history. Dun, yun talaga ang start. That's not professional, ha? Doon lang ako kumanta na parang, uy, may nakapansin. Sige, sige. Subukan ko to. Last year ko na sa high school to. Dito ako hahataw kung ano man ang mangyari sa akin pagkatapos nito, o at least nasubukan ko pa rin. Ginawa ko kung ano yung... Pero alam mo, isang bagay, no? Talagang huwag kang aasa. Mas maganda yung surprise. Yeah. No? Yeah. Iba pag nag-surprise si God. Oo, Iba. Oo, talaga. Yan ang ginawa ko. Mahihinig ang tuhod ko, yung ganon. Sino nakadiscover kay Gary Valenciano? Okay. That's a good question. Di ba? Yung una siguro na nakadiscover sa akin was Pilita Corrales. Si Tita Pilita. Yes. Kasi lagi niyang sinusuportahan ng Kundirana, no? Kaso, nung grupo namin, lumabas sa show nila, yung Pilita and Jackie. I think that was RPN 9 pa yata. Hindi na ako sigurado kung anong channel yun. Tapos nung lumabas kami, dun sa grupong yun, may isang quintet, 5 singers, na bosesan. So, kasali ako dun sa grupong yun. Pagkatapos ng appearance namin doon, tinanong ni Tita Pilita, this Valenciano boy, can he come back and be a part of our show? After he graduates na, pumayag ang Lasal. Graduate na ako, wala na ako sa Lasal. Bumalik ako as a solo artist. So siya yung unang-unang naka-discover sa akin. Pero mula noon, narinig lang ng mga ibang tao, napanood yung sa yung sa Pilita and Jackie. Tapos biglang nawala din yung usapan. Until I came out in a school called Miriam College. Dati Merinol, di ba? Kumanta yung isang grupo called Music and Magic. Doon sina Eva Caparas, Fede Los Reyes, Jet Montalibano, at isang Angeli Pangilinan. Yun, okay? Ang bongga doon. So, nag-perform na sila. Nandun yung mga kapatid nila ni Angeli. Sina Joseph Pangilinan, Anthony Pangilinan. At sabi nila sa atin nila, Ate, can you stay and watch these guys from the Kundirana? Para kay Angeli, parang napanood na niya lahat ng mga taga-Kundirana, pare-pareho yata yung dating nila. Pero sabi niya, no, watch this guy, Gary Valenciano. So lumabas ako at kumanta ako ng 2 kanta. Pagkatapos kong kumanta, wala akong malay na may isang makakakita sa akin na medyo bumilib sa ginawa ko. So may narinig ko sa likod, excuse me. So pag ganun ko, it was Angeli. Kakatapos lang niya mag-perform. So fully made up. Diba? So syempre ako, yes. Sabi niya, do you have a manager? Ako, no, I don't have any. So parang sabi niya, well, would you want me to introduce you to our manager, si Sandra Chavez? No? Ay, oo, si Sandra. So Sandra, pumunta ako sa rehearsal ng Music and Magic sa San Juan, sa May Wilson Street. At doon ako kumanta. Doon na nag-umpisa. Wow. Doon, medyo bumilib sa akin si Sandra. Pero Angeli was the one that talagang... Si Angeli kasi, habang naglalakad kami sa mall, siya ang nagsabi, alam mo Gary, dadating ang araw na hindi ka na makakalakad sa mga mall. Hindi nga. Oo, talaga. Tapos after a few months, nung medyo kilala na ako ng konti, siya rin ang nagsabi na, alam mo Gary, yung entabladong tinatapakan mo, balang araw, makakatapak ka sa isang entablado na wala dito sa Pilipinas, sa iba't ibang parte ng mundo. Oh my God. Oh, really? Ako. Pero hindi ako kasi hindi ko makita ang sarili ko na gano'n. Alam mo, ganyan ako, hindi ko nakikita yon. Pero ako, can I ask you a nila. question? Ako sobra talaga akong bilib sa kung anong kaya mong gawin. Comedy and drama
It's like the left hand and the right hand. But you're Hold able them to... up high, so Guys, this is masterclass right here. Ako nang nag-i-interview. Okay lang yan. Okay lang? May oras pa. meron. Kasi Ibigay mo lang sa akin summary. summary. So, Yun naiintindihan pala mo. talaga. And that's what I'm doing today. Kaya naman tignan mo. 40 years ka na. 40 Nandito years. ka pa rin. And I think that there will be many, many more years still